Nagutos naman ang hiwalay na investigasyon ng Commission on Human Rights kaugnay ng pagkakapatay ng mga otoridad sa 13 lalaki sa Atimonan, Quezon. Kiit ng kaibigan ng napatay na environmentalist, hindi raw bago ang pagdadala ng armadong escort sa mga delikadong operasyon sa gubat. Pero nanindigan ng PNP na lehitimo rin ang kanilang operasyon. Saksi si Ivan Mayrina. Mismong Quezon PNP ang nagsabi mga miyembro umano ng Viximan Group na kilalang gun for hire ang 13 napatay sa enkwentro sa Atimonan, Quezon. 3 sa mga nasawi, mga kabaro nila, habang isang miyembro raw ng Air Force at 2 taga-intelligence service ng AFP. Pero isa rin sa mga napatay si Tirso Junlontok Jr. na kilala umanong community leader at environmentalist sa Quezon, partikular sa pangangalaga sa Bundok Banahaw. Kaya mga kaanak at kaibigan ni Lontok sa non-governmental organization na Tanggol Kalikasan, labis ay kinagulat ang pagkakasangkot niya sa grupo. Ayon kay Glenn Forbes na mahigit 1 dekada ng kilala si Lontok, hindi raw katakataka may kasamang pulis at sundalo si Lontok bilang bahagi ng kanilang operasyon sa gubat, gaya halimbawa ng pag-aresto sa mga illegal logger. Madalas din niya nakakasama yung mga military kasi siyempre bundok yan, cooperate. Nakakasama niya bilang parte ng halimbawa ng protection ng kagubatan, protection ng yung halimbawa law enforcement, at kung ano-ano pa na activity, even the police. Hinala naman ng isang kaanak ni Lontok, hindi raw malayong may nakabangga ang environmentalist. Hindi siya yung tao na natatakot. Kahit palaban yung tao yan. Kaya naman ang Commission on Human Rights nagtalaga na ng grupo mag-iimbestiga sa insidente, lalo't may nakikita raw silang paglabag umano sa operasyon ng pulisya. Isa yung sugatan lang sa kanila at hindi naman namatay, pero itong 13 namatay lahat. So sino kaya ang nauna? You don't just shoot at suspects. At kung nag-open fire na gano'n, as I said, you could have just neutralized them by immobilizing them by shooting at the gulong. Pero paulit-ulit nagihit ang PNP, lehitimo raw ang nangyaring enkwentro. Base na rin sa isang information na na-receive po ng ating mga units doon na accordingly, merong isang malaking grupo ng mga armado ang dadaan nga doon sa area na yon. And acting on that information, nag-organize nga sila ng team to intercept this group. Hindi nila nirespeto yung checkpoint at yun nga po, they fight first sa ating mga tropa. At yun nga, nagkaroon na ng palitan ng putok. They cannot use that excuse. Even if assuming ang unang, ang unang fire nanggaling dun sa loob ng kotse, o di, pareho pa rin yung sinabi ko, yung gulong. Pero hindi mo sila uubusin na ganon. Ayon naman sa palasyo, nung una checkpoint po yun. It was a legitimate checkpoint set up by the PNP and I think, if I'm not mistaken, in cooperation with the AFP. At meron daw po silang tip na nakuha at mukha hong nag-bear fruit naman yung tip na nakuha po nila. ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.